Welcome po sa ating mga katsikahan at kukwentuhan na kabekimon. Ito po ang iyong Mayora na, nandito po muli sa isang makabuluhan at masayang talakayan. I'm sure check na po tayo sa mga naganap nitong Halloween. At syempre itong November, of course, we are celebrating transgender awareness na fitting naman para sa unang episode ng Chikahang Becky. So, ang aking makakatsikahan today ay isang mother. Tinuturing niya siyang isang mother ng transgender community sa Parañaque at Taguig. Siya lang naman po ang nagtatag ng Decent Image of South Signal Association or JOSA noong 2014, isa pong organisasyon para sa transgender community ng Parañaque at Taguig upang magbigay ng awareness about HIV and transgender health. Ang kanyang organisasyon na ito ay nagbigay daan upang ma-establish ang Lily by Love Yourself na isang transgender focus hub na nagbibigay ng libreng HIV testing and treatment as well as gender-affirming hormone therapy consultation sa kanilang mga clients. Isang karangalan na makatsikahan ko sa gabing ito, ang ubod ng ganda both inside and out, the one and only of course, Mami Tanya Laging. Hello, Mami Tanya, and welcome po sa Chikahang Becky. Ayan. Hello po. Magandang gabi. Sawadee fresh from Bangkok, Oo, Thailand. Hello mukhang po. manonood dito si Madam ng Miss Universe kaya nandyan sa Thailand. Ay, nag-apply po tayo ng Mrs. Universe. Thank you, Mami Tanya, sa pag-unlak po sa aming imbitasyon. At sa ating mga kabekimon, huwag po nating kalimutang mag-post at magtanong sa ating mga social media accounts gamit ang hashtag na ChikaHangBecky para makasali kayo sa aming masayang kwentuhan. So, Mami Tanya, siguro simulan po natin yung ating usapan. Siguro yung pwede niyo po bang ikwento sa amin? I know it's a very sensitive question, pero I would like to ask, siyempre kasi siyempre ang audience po natin ay siyempre kasama rin po sa transgender community na kung saan kayo po ay naging nagsisilbi. Kaano po ba ang inyong kwento doon na buhay na transgender? Ano po ba ang paano niyo po ba nalaman na kayo po ay isang transgender woman? Ayan. Napakalalim ng tanong. Hello and magandang gabi ulit sa mga chikahang Becky natin. Kamusta sa inyong lahat? Sige, simulan ko na lang po kung paano ko lumabas, no? Yes. Ah, kasi ng mga kapanahunan namin, di ba kasi kami magkakapatid? Okay. So ako yung panganay and ako yung ako yung naging babae. So Babae. Mhm. parang parang sa moment na lumalaki yung mga kapatid ko, wala kasi yung wala kasi yung nanay ko that time kasi yung nanay ko is lady guard kung saan-saan siya na nadidestino. So parang ako yung nagsilbing mother, kumbaga mother figure o kaya nanay-nanayan sa kanilang apat na kapatid ko. So doon ko na feel na wow, ang sarap pala maging mamang. O kaya ang sarap pala maging momshi. So parang pinanindigan ko na, hindi pala parang pinanindigan ko na talaga. So nakikita naman din ng tatay ko na wala namang mali sa yun kasi yun naman ang maganda nung mga kapanahunan ko no na kapag nakikita nila ang Becky, ang keke na may hindi naman sa may silbi, kumbaga may naitutulong sa pamilya. Tanggap sila, buo silang tanggap. Well, kahit ang tawag pa rin sa akin ng mga kapatid ko ay kuya o kaya kaya kasi hindi pa uso yung trans that time eh. Mm, Hindi mm, pa uso ng mga kapanahunan ko. Ito ay mga taong 2005. So parang wala pa. Actually, ang mga uso lang noon. Natatandaan ko ha, ng mga kapanahonan ko kasi mahilig ako manood ng mga movie ng mga transsexual ang tawag nila, transsexual. mm. Wala pa Transsexualism, yung konseptong transsexual. transgender. Yon na hindi na nalalayo, kumbaga nilayo nila sa Mm, konsepto ng transgender. mm, So hindi ko na consider yung sarili ko na ako ay isang transgender ng mga kapanahonan na yon kasi
hindi naman ako transsexual. So, ganun pa rin. So, lumaking bayot, lumaking Becky, lumaking Keke, hanggang sa, ayan na, yung pagiging pagdadalaga ko kasi, iminulat sa parlor. Mm-mm. Kumbaga, may mamang ako na parlor na na tumulong sa akin, baka kaya ko siyang tulungan sa paggugupit, pagmamanicure, pagpedicure. Pero ako ay taga, ano lang, taga walis buhok lang ako that time eh. Tsaka, alam, kapag ikaw ay nagbuhos pulbo na, plus 20 pesos na yon. So, parang, kumbaga, hanggang sa naimulat ako ng isang mamang ko sa parlor. Tapos, doon na lalong nahubog yung pagiging babae ko. Babae. Emote-emote ko. So parang lalo akong naging unti-unti akong lumalabas sa pakpak ko na wow, ang saya pala ng ganitong buhay. So, yun, yun lang kung paano yun kasi yun kung paano, yung Yes. tanong na kung paano ko siya na-discover. Yes. Tapos, yung pinakamasarap na pakiramdam nun, nag-aaral ako sa Baguio. Sinulatan ako ng tatay ko na tanggap niya ako sa pagiging ako, ganyan-ganyan. No? Noon pa man daw nararamdaman niya na. Kaya ako naniniwala ako sa mga magulang na hindi nararamdaman ng mga magulang na kung ano at sino tayo. Hindi totoo yan kasi sila ang unang-unang nakakaramdam at saka nakakaalam niyan. So, sulat yon kasi uso pa yung sulatan that time eh. Oo, hindi wala pang text. So, tinabi ko yun, yung sulat na yun. Tapos every time na nalulungkot ako, tapos every time na nakakaramdam ako ng something, binabasa ko siya na siya yung nagpapalakas ng loob ko. So, hanggang sa, ayun na, no, wala na siya. Natsugi si father. Thank you po sa paglalahad ng inyong very, very heartwarming at inspiring na kwento. At tumatak talaga sa akin yung letter ng daddy mo na tanggap ka. Kasi marami po talaga, I know na marami po sa sa community ay hindi pa rin po tanggap, lalong-lalo na ang pagiging transgender. Mami Tanya, ano naman po yung siguro yung mga naging mga na-experience nyo po ng mga stigma or kahit may naka-experience po ba kayo ng diskriminasyon being a transgender woman? Ito na, pumasok na yung pagiging trans, o yung mundo ng pagiging transgender, no? Pumasok na si Mama Tanya as ganon. Hindi man ako ang nakaranas, pero sa akin kasi sila lumalapit. Okay. Unahin ko na po yung grupo ng mga estudyante from Taguig City. Ay, sorry, pwede ba pwede ba, Okay lang. pwede bang Okay lang. Assignment lang naman to. okay. From Taguig City University, no? So, kumpulan silang lahat. Kasi, kumbaga, tinatag namin si Joss sa mga 2014. Pero yung mga panahon na 2014, hindi pa siya ganun kabongga. Puro lang kami pageant, palarong pambata, palarong pang piyesta, ganun-ganun lang. So, 2015 niya na, pumasok na kami na may Confidently Beautiful with the Heart kasi nga, no, nanalo si Pia, talagang pinagdiinan na rin namin yung advocacy namin na HIV advocacy. Mm, And mm, syempre, tinulungan kami ni Love Yourself para mas lalo siyang mapalalim at saka mapamahal. mm. So ito namang si Taguig City University ay may na-experience na stigma and hindi sila pinapapasok ng school hanggat hindi daw napuputulan yung buhok nila. Mm, So, yun yung mga isa sa mga na-experience namin. Ikukwento ko rin ba hanggang sa naging okay siya? okay So, naman. ang ginawa Yeah. namin, Mm, ako mismo as a president ng Diyosa, ang ginawa ko, nakipagkonsulta muna ako sa isang um, kagawad kung anong gagawin, which is yung kagawad ay isang kagawad na mamang-mamang din namin, barangay kagawad siya, tapos isa rin siya sa mga nilakihan kong parlor. So sa kanya ako nagpatulong.
hanggang sa naghanap ako ng pwedeng pasukan dun sa Taguig City University kung ano ba talaga nangyayari. Hanggang sa nakita ko lahat talaga, totoo palang nangyayari na may ganon. So, after ng kagawad, tumulong naman ako sa isang konsihal sa Taguig kung anong pwedeng gawin, anong pwedeng ganyan, ganyan, ganyan. So, hanggang sa na-invite ako, na-invite ako sa isang parang ah, sanggunian pang lungsod ba tawag doon? Or Parang hearing. parang, Hearing oo, kumbaga. parang ganon, ganyan, ganyan. So, sinama ko yung mga bata, yung mga trans nating mga mag-aaral na hindi pinapapasok sa school kasi nga mahaba ang buhok. Hanggang sa nakwento nila lahat. Actually, 12 silang lahat Mm, mm, na iba-ibang course yun ha. mm. Iba-ibang course at saka iba-iba siyang barangay. So parang hanggang sa unang hearing pa lang, nagkaroon na siya ng magandang solusyon na ipapasok daw nila yung Anti-Discrimination Ordinance. Hanggang sa 2015 siya nangyari, 2016 na pag-aralan, 2016 din, March din, nang naging nagkaroon ng anti-discrimination ordinance si Oo. Taguig dahil dun sa nangyari. So ngayon, lahat ng mga trans nene natin sa Taguig pwede na mag-aral kahit gaano kahaba ang buhok Oo. or wala na silang discrimination na, na Naranasan. nararanasan. Isa pa, tapos wala na siya, walang discrimination tayo na experience. Hanggang yun lang naman ang nakikita kong na-experience namin na stigma and discrimination na I believe kung nagawa man namin sa Taguig, meron pa rin talagang nangyayari at naniniwala ako na kahit saan mang lugar, ganun at meron pa rin talagang nangyayari. Grabe. Pero mami, hanga ako sa nagawa mo para sa mga estudyante na yan kasi syempre alam niyo naman na 'di ba yung identity nila na mahaba ang buhok. Syempre mahirap pahabain ang buhok, 'di ba? Parang the mere fact na puputulin mo lang just for the sake na makapasok, parang isang malaking dagok lalo-lalo na sa mga gustong tanggapin ang sarili, 'di ba? Pero mami, Hindi kasi sa mga trends kasi talaga, makapangyarihan ng buhok talaga nila. Yan talaga correct. yung crowning glory talaga na I sinasabi know. nila. Mm. Kaya, ah, effort yun eh. Dugot Correct. pawis yun eh. Totoo. Pero yun, mami, na-mention nyo nga yun, di ba, na yung Diyosa nga ay naging daan para po at least matulungan itong mga estudyante na to. Pero ano po ba ang nag-udyok sa inyo para po itatag ang Diyosa? At paano po ba natin siya nagawa na yun nga ma-organize ang Diyos? Alam ko medyo mahirap po siya nung Ano panahon siya, niya yun. actually, mahirap na gawin yan ngayon Correct. na magtatag ng ganyan. Pero kung ikukwento ko kung paano siya nagsimula at paano siya talaga tinatag, galing kasi to sa personal na pinaghuhugutan na, di ba, mga mamang-mamang ko sa parlor, yung mga mamang-mamang ko na siyam na sa parlor na yun, 5 doon na tsugi. Mm. Tapos, may mga ibang friend pa rin din tayong na tsugi that time. So parang, then nakwento ko, di ba, no, natsugi yung tatay ko. After ng tatay ko po, natsugi yung kapatid ko. So parang, anong nangyayari? Bakit ang daming beking na tsugi? Di ba? Parang mga ganyan-ganyan. Hanggang sa hindi ko pa matanggap kung ano yung cause of death ng kapatid ko nung mga panahon na yon. Pero dumating yung puntong pinagtagpi-tagpi ko kung ano ang ikinamatay ni Mamang, ano ang sinasabi sa aking ikinamatay ng isa ko pang mamang, ano yung nakita kong cause of death dun sa death certificate ng isa ko pang mamang, at ano yung na-experience ko na nagbantay ako ng 1 buwan sa ICU sa San Lazaro kasi yun yung meron yung kapatid ko. So, hindi ako sorry, nagiging ano ko medyo emotional. Hindi ako tinitigilan nung HIV ng mga panahon na yun. So, ah, ito na yata, parang ganun. Ito siguro yung, kaya nung 2015 po, hindi ko alam kung bakit
13 kasi namatay yung kapatid ko. 14, nabuo ko yung konsepto na kailangan natin talagang maging hindi lang puro palarong pambata, hindi lang puro palarong pangpiesta. Lagyan natin ng puso yung organization. Kaya po noong 2015, sabay-sabay yan. Nag-sec register kami, pumasok si Love Yourself sa buhay namin. Naging formal kaming organization. Tapos nilagyan namin siya ng puso, yung HIV advocacy. So parang ako naman hindi ko alam kung paano lang siya tumuloy-tuloy, paano lang siya dumire-diretso. Mami, salamat po talaga for opening up this very sad part ng inyong buhay at nakaka-inspire na ito pala ang naging dahilan upang maitatag ang Diyosa na para makatulong po. I mean, kaya nga po I think talagang very fortunate ang Taguig at ang Parañaque dahil nandyan po kayo na tumutulong sa kanila. Pero Mami, aside from of course yun nga na natatag natin ang Diyosa, eventually 'di ba yan pumasok na po si Love Yourself na isang non-government organization na very much in the advocacy ng HIV and of course yung para po sa LGBT community natin. So, paano po ba tayo naging parte ng Love Yourself eventually at naitatag ang Lily by Love Yourself na isa pong transgender specific na treatment hub para po sa Parañaque? Sige, naputol yung kwento ko noong 2015. Yung Oo. 2015 po na yan yung taon na kung saan ako na-discover ni Love Yourself. Mm-mm. Nagkaroon sila ng parang pinatawag nila lahat ng mga organizations all over Metro Manila. Pero trans organization yun. Mm-mm. Hindi pala siya all over Metro Manila, all over the Philippines. Kumbaga para siyang kauna-unahan na transgender summit. Tapos si Love Yourself ang nagpatawag sa akin sa B Hotel Alabang 2015. So, ang una ko nakilala that time, si Mama JD. So, siya yung unang-una kong mamang. Tapos nakilala ko si Ma'am Shivin, ganyan-ganyan. Tapos, during that time, ako po ay focus pa sa Taguig eh. Kasi, ang dami ko pang gusto kasing gawin doon sa Taguig. At saka syempre, ang akala ko kasi, yung power ko ay hanggang Taguig lang. So, so parang, doon lang ako nakafocus. Kumbaga, so yung moment na parang inalok, hindi naman sa totally inalok. Kumbaga, gusto ni Love Yourself na ako mag-work doon sa org, sa loob ng org. Actually, tumanggi ako kasi nasa Taguig ako that time. Tsaka hindi ko pa alam na na ganun pala yung magiging. So parang ang ginawa na lang ni Love Yourself, every time na may capacity building sila, kasama ako. Every time na may pa-training sila, invited ako. Every time na may mga pa-conference sila, hindi pwedeng mawala si Josa ng Taguig. Mm-mm. So, lahat binigay sa akin hanggang sa nagsawa ako sa Taguig. Mm-mm. Hindi naman totally nagsawa. Mm-mm. Kumbaga, naibigay ko na lahat. Mm-mm. Naibigay ko na lahat. Okay na. Siguro tama na, mga tipong ganun. Tapos may moment kasi na nakikita ko, sa Taguig pala, kapag may isang hindi taga-Taguig na hihingi ng tulong, Mm-mm. hindi ko alam kung ano ang gagawin. Sa Taguig pala, for example, may mag-HIV positive na nakita namin sa outreach, hindi siya makakakuha ng kahit na anong tulong na galing sa Taguig. I-refer namin siya sa kung saan siya nanggaling. So Galing. parang doon ako nalungkot. Hanggang humingi ako ng tulong ganun din naman talaga tayong lahat. Di ba kapag alam natin na hindi talaga kayang matulungan, doon natin ibabato kay Love Yourself. Hanggang sa, ayun, ang dami ko nang nare-refer sa kanila ng mga panahon na yun. Hanggang sa nagsawa din ako. 2018, Mm-mm. bumigay ako 15, 16, 17, mga ilang tatlong taon din ako sa Taguig no. 2018, nag-resign po ako sa Taguig. Hanggang pinost ko po siya na ah, thank you for 3 years. Tapos, I love Taguig, mga ganyan. Mm-mm. Eh, nakita ni Ma'am Shivin, kasi taga-Taguig din si Ma'am Ah. Shivin, di ba?
Nakita niya, tawag siya kaagad sa akin. Hindi Facebook Messenger, as in talagang sa number ko. Na nagulat din naman ako, paano niya nalaman yung number ko? Ayan ha. Mm-mm. Ganun, ganun. Tapos, yung pala hinihintay niya lang akong mag-post ng gano'n. Tapos nagulat na lang ako na wala pang isang oras, nasa bahay ko na po siya. Sa bahay na namin siya. Tapos sinundo po ako. Pumunta kami ng isa sa SM Bikutan. Tapos habang tinatanong niya, oh, bakit, ano nangyari, ganyan, ganyan. Siyempre, nakwento ko rin, ganito, ganyan, ganyan, na parang ayoko na po, tama na yung 3 taon, okay naman na sila, maingay naman na sa HIV advocacy, wala naman na pong problema. So parang gusto ko naman yata na, siguro papahinga na lang ako, ma'am, si tipong ganon. Pero iba pala yung gusto niya. Kaya niya pala ako sinama sa SM Bikutan, bumili ka ng TV, bumili ka ng sofa, bumili ka ng ganyan, bumili ka ng rep, bumili ka ng... Kasi nga, itatayo daw namin yung kauna-unahan kong community center. Tapos, tatawagin siyang Lily. Tapos ang magmamanage nun si Josa. Pero ano siya, parang by Love Yourself siya, powered by Josa. Tulala ako. Hindi ko alam. Sabi ko, totoo ba to? Mga tipong ganyan. Sayang daw kasi yung, ewan ko kung ano nakikita niya sa akin that time. Pero, hindi ko rin naman kasama sa plano yun. Gusto ko lang siguro magpahinga na or tipong ayoko na siguro. Pero nung dumating yung ganong opportunity, siguro yung araw na yun na nag-ikot kami sa SM Bikutan, kinabukasan meron na kaming community center. May nahanap na kaming rerentahan. Tapos ando dun na lahat. Nilagay na namin lahat, sinimulan na namin lahat. September ako nag-resign sa Taguig. November kami nag-soft opening. Wow. January 2019, fully operational na si Lily by Love Yourself. At pagpasok ng January 2019, meron kami kaagad 100. Wow. So parang, Galing. wow. So parang, kaya doon din napawaw si Ma'am Shi. Lakas or wala nang gana, paano na lang sila. Kaya tuloy-tuloy pa rin. So 2019 hanggang ngayon, my God, meron na kaming 600 na client. Tapos ngayon po sa community center natin, meron tayong halfway house. Ando doon lahat ng ating mga anak-anakan na Ngayon pong November 8, ang amin pong ika 2021, 22, 23, 24, ika 6 years po namin ng Diyosa. So meron na kaming 12 na naka-in-house. Tapos meron kaming 3 kasi meron kaming bago na Orange by Love Yourself po sa Las Piñas. May 3 po tayong dun mga mga alibughong anak, mga abandoned girl, mga mga orphan din ng mga tsunakis natin na nasa Las Piñas. So parang yung pangarap ko dati na nasa Taguig, ngayon nai-spread ko na yung aking pakpak, napaka lakas na ng pagaspas natin sa Paranaque. Tapos ngayon sinusubukan natin now here in Las Piñas, no? Pero kahit yun nga, andyan pa rin si Love Yourself. At tingnan mo naman kung saan ako dinadala ni Love Yourself. Nandito ako ngayon sa Bangkok. Hindi ko alam kung anong meron. Charot. Siyempre, para i-represent tayo, di ba? Ang Yeah, ako pala Pilipinas. yung community advisory group representing transgender community in Asia. Oh, di ba? Galing. Pero yun, Mami, ang ano ko na lang, last question ko, napakaganda ng tinakbo ng ano, from someone na na-discover ang sarili, naging nanay sa isang mga kapatid, tapos eventually naging nanay sa maraming mga transgender and eventually naging isang clinic manager ng Lily. Ano pa po ang gusto nyong makita na mangyari po sa inyong komunidad na siniserbisyohan? Ewan ko kung nakakatuwa to ha, pero hindi, sinasabi ko to sa mga anak ko eh. Pero ah I know naman na imposible, pero kung yan yung tanong kasi, kung ano pa ba ang gusto ko, no? Mm-mm. Gusto kong magkaroon ng libingan ng mga Becky.
yung lubungan ng mga Becky na kung saan wala silang mararamdaman na discrimination, na yung kanilang preferred name, yung nakalagay sa lapida nila, yung mga gusto nilang mga kulay, suot, lahat. Kasi patay ka na, dinidiscriminate ka pa. Yes, yes. Patay ka na, dinodouble dead ka pa, di ba? So parang gusto kong gusto ko kahit sa huling hantungan, yun yung huling paraan para mapasaya natin yung mga kapatid nating mga Becky. So lahat ng dadala, makikilamay, masaya kasi nga ito yung buhay ng Becky. So baga, kahit kahit yun lang yung moment na hindi siya nakaranas ng stigma at saka discrimination. Support group is specific for transgender people living with HIV. Kasi ito ang kulang, actually, I believe not only in the Philippines, but even in Asia. Pero may mga naririnig naman ako na sisterhood in India. Pero hindi sila bukas na magkaroon ng support group for people living with HIV, no? So, siya yung isa pa sa nakikita ko na, well, ako nahihirapan, pero baka maging kaya natin. Lastly, isa pa sa pangarap ko, kung kaya nating maipasa sa loob ng 3 hanggang 4 na taon ng mental health, baka kaya din nating maipasa ang transgender health. Trans health ang kailangan ng mga kapatid natin. Kapag nabuo na natin yung support group, mas palalakasin natin ang ating transgender health. At hindi lang naman, lahat nandito na, lahat ng kailangan ng mga trans natin. Kung gusto nating palakasin ang gobyerno natin pagdating sa pangkalusugan, ito siguro yung magpapatunay na yung trans health ang isa sa mga basihan or uh, living success na maayos ang pangkalusugang gobyerno natin. Salamat po ng marami, Mami Tanya, and marami pong salamat Thank you, rin. Mayora. I love you so much. I love you too sa mga kabeki mo na nakinig at nag-post ng kanilang mga comments and questions. Huwag niyo pong kalimutan i-like at i-share ang aming social media post sa Instagram, Facebook, and YouTube. Ngayong Transgender Awareness Month, importante na marinig natin ang buhay at mga challenges ng pagiging isang transgender. Marami po tayong pwedeng itulong sa ating community na ito para mahikayat ang ating mga kapatid na transgender na mahalin at alagaan ang sarili para maiangat ang kanilang quality of life. Ika nga ng ating Mama RuPaul, if you cannot love yourself, how the hell are you going to love someone else? Can I get an eme out in here? Eme! Hindi umeme si Mami Tanya. Ito po muli si Mayora Ron na iniimbitahan muli ang Kabekimon sa isang weekend habit ng bayan. Ito po ang Chikahang Becky!